walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo, diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So yon. So syempre excited tayo dahil nga sobrang lapit na ng Miss Universe Philippines. So ipapakilala na ang mga kandidata na official ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines this coming February 16. So it's a Monday. So syempre lahat tayo nag-aabang kung may darating ba. Ang tanong, may hahabol nga ba? Yes, meron pa po. Meron pang hahabol na kandidata sa Miss Universe Philippines. So, inaabangan na lang natin yung announcement. Hindi ko alam kung pwede kong i-reveal. Pero alam ko kung sino. Pero ito ang tanong ng lahat. So, Pauline Amelex at saka Aliana Aduana, magbabalik ba? Ayan. So, obviously, na hinihintay talaga sila ng lahat. Hinihintay na mag-compete. Pauline Amelex lalo na, yung mga tagahanga ni Pauline, gustong-gusto uli sila talaga, gustong-gusto siyang sumali uli dito sa Miss Universe Philippines one more time. Kasi nga, kung nagawa nga ni Vina na manalo sa ika-4 na pagkakataon, ay bakit hindi? Pero syempre, marami din nagtataas ng kilay ng mga ibang tao na parang ano ba, paulit-ulit? Ano ba, kailangan pa ba? So, ano to, parang kailangan ba ganito? Kailangan 4th time ba? Hindi pa ba masaya doon sa supranational? Ayun yung mga binabato kay Pauline. Ako naman, para sa akin, nasa desisyon niya ni Pauline. Kung gusto niyang sumali, di ihayaan natin siya. Kasi parang, syempre, kung may question siya sa utak niya na what if kung tatry ko sa ika-4 na pagkakataon, kung sa ika-4 na pagkakataon ay manalo siya. Ako to be honest kung sasali ngayon si Pauline, medyo may ihirapan siya kasi merong mga candidates na malalakas na alam natin na pwedeng mag-penetrate ng bonggang-bongga more than sa kanya. Either na may experience siya o wala, talagang medyo hindi magiging madali sa kanya. Ang magiging laban niya dito kung sasali siya ngayong taon na to. So ako, mas gusto ko na parang pag-isipan niya ng maigi. Gusto ko naman siyang magbalik kasi bakit hindi, di ba? So alam naman natin na talaga yung support natin kay Pauline ay 100% noon pa man. Pero kung ngayon siya babalik, parang feeling ko it's a wrong timing for her. Kasi nga, yung mga candidates na papasok ngayon, lalo na ito, naririnig natin, La Union, Pampanga, talagang malalakas sila. Hindi tayo sigurado sa kanila, pero iba iba yung nararamdaman ko na parang, ay nako Pauline, huwag ka nang mag-try, masasayang lang yung energy mo dyan. Kasi nga, meron tayo nakikitang ibang magaling. So baka na naman ang ending ay mag-miss Cosmo na siya, di ba? Sus ko. So, sayang naman. So ako, para sa akin, better na hindi. But kung sa February 16, malalaman ninyo kung lulutang ba ang isang Pauline bilang kandidata. Aliana Aduana. Si Aliana Aduana very open kasi sinasabi naman niya na parang see you universe, so yan. So siguro naman yung mga pahit niyang ganon ay ramdam na ninyo na ay mukhang magbabalik to di ba? So hindi natin siya nakita sa signing contract, wala tayong nakitang Aliana Aduana, kaya nga medyo dismayado yung ibang mga tagahanga na parang ay sayang naman wala si Liana. Hindi pa naman official na ina-announce ko sino ang mga magiging candidates. Pero mali ninyo biglang sumulpot yan sa February 16 at magulat kayo at biglang may pasabog. Di ba? So, yon. So, ako para sa akin, tulad nga ng sinasabi ko noon pa, mas gusto ko munang magpahinga si Pauline. Si Liana. Mas gusto ko siyang magpahinga kasi parang kailangan ba magmadali? Kailangan ba talagang sumalang ngayon na?
Kasi kung ngayon ka sasalang, you have to think about it. Oho, kasi hindi to easy. Oho, hindi to magiging madali. But Liana Aduana is a promising candidate to become a next Miss Universe Philippines, maybe in the future or maybe kung sasali siya ngayon. Oho. Pero kung ngayon siya sasali, katulad din ng sinasabi ko for Pauline na hindi to magiging madali. Hindi easy. So ngayon, kung ang target niya ay universe, ay nako, good luck Liana kung sasali ka ngayon. So I hope na sana mapag-aralan mo lahat ng aspeto at mabigyan mo yung sarili mo ng alam mo yon, ng chance na mabago kung ano yung mga dapat mo pang baguhin sa naging laban mo kumpara nung nakaraang taon at this year. Yes, kasi yung kung nakaraang taon, bakit hindi ako nanalo? Ano ang kulang? Ano ang ano? So, una, may malakas na kandidata na pwede nilang makita at hindi naman nagkamali ang organization sa pagpili kay Atisa. And then, pangalawa, siguro yung mga demerit niya na kailangan niyang, okay, maintindihan na ito ay ito kung meron man, di ba? And then, pangatlo, siguro yung pahinga nga kasi from the earth to universe rather. So, parang wala siyang gap ng pahinga and then siguro mahirap din na parang hindi mo na-assess yung sarili mo na parang, I need to rest. Yung ganon. Kasi 'di ba parang kung may rest ka, at least nakakapag-analyze ka na ano ba yung mga dapat kong ipakita? Ano ba yung mga bago kong kailangan gawin? Paano ba ako magto-transform, 'di ba? So, yun. Ayun yung mga nakita ko. Kung sasali uli siya ngayon, siguro dahil sa experience niya, based on her experience sa Miss Universe Philippines, doon niya siguro i-transform yung sarili niya. Pero enough ba yung time na binibigay niya sa sarili niya to compete Miss Universe Philippines? Di ba? Para mapag-aralan to at makuha ang corona ng di ba? Ganon. So, hindi ko alam kung ano yung hinahabol niya. Kasi syempre, lahat naman ng tao ay may mga target. So, hindi natin alam kung ano ba yung target niya. Pero kung mag-a-agree ako sa kanya kung willing siyang tumanggap ng another crown, not only a universe. Kasi sa universe, parang feeling ko, kung ngayon siya sasali, medyo mahirap to para sa kanya at magiging tagilid siya. Pero kung tatanggap siya ng another crown, like example, supranational, Miss Charm, Miss Cosmo, Miss Eco, parang feeling ko, kung open siya sa mga koronang to para i-represent ang bansa natin sa international stage, I think good for her. So, yon. Pero ayoko siyang maging Miss Eco. Sa totoo lang, mas gusto ko siguro na maging Miss Cosmo siya. So, parang feeling ko, kung willing siya tumanggap ng another crown, mas malakas yung chance na makakuha siya ng corona. Malaki yung chance na makuha niya yung Miss Cosmo or supranational. So, yon. Huwag naman Eco. So, yon. Ewan ko, bakit Eco? Di ba? Huwag naman yon. So, may another crown naman. Pwede din naman Charm. Di ba? Why not so Charm? So, yon. So, ayun yung nakikita kong pwedeng maging corona ni Liana Aduana. Supranational, Miss Cosmo, or Charm. Pero kasi, syempre, depende pa yan sa mga candidates. But, siguro mas bongga ko ibibigay sa kanya ang Miss Eco. Miss Cosmo. Miss Cosmo. Sorry. Hindi Eco. Ayoko na maging Eco si Liana. Kumbaga para dapat lumayo na siya doon sa momento na pagiging environmental. So, dapat doon naman siya sa i-try naman ng another, so katulad ng Cosmo. Kasi magaling sa pumuda si Liana Aduana. So parang feeling kong kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya rin sa supranational kasi her beauty plus your her communication skills talagang swak, di ba? So ayun. So I'm so excited kung talagang willing siya. And let's see, di ba? So yun lang naman yun. So tingnan natin kung kakabog nga ba ang beauty ng Liana Aduana kung sakaling sasali siya. Pero tingin ninyo, sasali kaya siya? Kasi ako, parang feeling ko,
Diba? So yun guys, so syempre excited tayo for her kung sakaling magkukumpit nga ang dalawang kandidata na pinag-uusapan natin ngayon. So I wish all the best for Liana Aduana at saka syempre kay Pauline Amelex all the time. Syempre yung good health din nila as well, di ba? And then, ayun, so good luck and let's see kung makikita nga ba natin sila. Pero ikaw ang tatanungin ko, dapat nga bang sumali sila? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.